Brothers, ikaw ba yung naghahanap ng budget, highway legal na cruiser bike na compact and lightweighted ang datingan? Baka ito na yung mga brothers, the QJ SRB 400. Mga brothers, alamin natin ang specs and features nito and also yung kanyang performance sa ating full review. Kaya sumama na kayo. Let's go! Sa go! Get ready. Drop the beat. Alright mga brothers, as usual, bago natin sakyan, i-discuss muna natin yung specs and features nitong SRB 400S. Alright? So pag may sinabing S kasi, it means na parang sport cruiser yung dating niya. Okay, so pagka tinignan mo itong motorsiklo, for me para siyang halos same na ng dimension ng SRB 200. Ang talaga magkaiba lang is yung makina and also yung muffler. Pero yung approach ng tangke, approach ng seats, yung fender niya, ayan, halos magkapareha sila. Yung taillight na bago lang, ito horizontal spear type yung taillight niya. Okay, so tingnan natin yung front facing ng cruiser bike mga brothers. Oo, same pa rin, gwapo yung headlight. Meron tayo ritong chrome accent na headlight and then daytime running lights niya nandito. And then meron tayo ritong logo ng QJ Motors and also fully LED yung kanyang headlight. Ito yung low beam and high beam naman sa taas. Then meron tayo ritong turn signal lights na LED and good thing flexible na ito. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa cruiser bike mga brothers is naka upside down fork ang kanyang front suspension. Diba? Bibihira ko lang itong makita. Pero dito sa QJ, nilagyan nila. And of course, meron na rin itong reflector sa magkabilaan. Ang fender dito is plastic pero I can tell na flexible siya. So, hindi basta-basta magsha-shatter dito. And also, very sturdy ang kanyang setup dito. So, meron naman tayo dito nga 16 inches na diameter ng wheel mags na kalesa type ito mga brothers, and then may tire size siya na 120 by 80. Meron tayong 280 rito na disc rotor and ang kanyang disc caliper dito is 4 piston. Ayan, ang ganda mamreno nito mga brothers. Then yung pagkakalagay niya parang radial, parang sa mga pangkarera na motorsiklo. And may features na rin ito ng ABS para sa mga safety natin pagka nagbe-brake tayo ng biglaan. Ganda ng pagka-compound talaga. Pag CST talaga, iba rin talaga maglabas pagdating sa goma. Okay, dito naman sa ating side profile, what we have here is a very traditional sports looking na cruiser. Tingnan nyo naman, meron tayo ritong foot forward position na setup ng footrest. No, may takip ito. Mostly nakikita ko ito sa mga Harley Davidson, sa mga high-end na cruiser bike. No, and then meron tayong badge dito ng SRB 400. And then QJ Motors and yung kanilang tagline na always forward. Then meron tayo ritong 400S, SRB 400. So napakasimple lang ng kanyang sticker and doon plain na dito. No, so ang ating heat guard dito is parang bronze ang kulay o something parang brown na dark. Ayan, then meron tayong mga bolts dito na Allen bolts. Alright, yung heat guard niya talaga balot na balot eh. So kahit mababang rider kayo dito, tumama kayo sa muffler, eh hindi kayo mapapaso. So dual muffler po ang meron tayo dito since isa itong B-engine. Ayan, so talagang pag tumunog to, parang Harley Davidson feels din. Kasi nga naka B-engine yung setup ng makina. Namaya pag-usapan natin yung specs niyan, no? Then meron tayo rito twin shock. Adjustable ito mga brothers. Ayan, ang ating swing arm is bakal po yan. And then may disc brake tayo rito mga brothers na may gumagamit ng single piston pot caliper. And also naka ABS din nito. Okay, 240 ata ang millimeter ng disc rotor as I remember na binasa ko yung brochure kanina. Okay, and then ang tire size natin dito is siyempre malaki dito sa likod na 150 by 80 at 15 inches na rim o wheel mags, no? At kalesa type nga ito, and of course yung dalawang gulong ng motor is naka-tubeless na rin yan para hindi kayo na-hassle sa tuwing mabubutasan kayo ng gulong. Okay, ito yung isa sa mga nagustuhan ko sa kanya, spear type na taillight, patayo, horizontal siya. And then meron tayo rito extension para sa ating LED turn signal lights, flexible din yan. Ganda ng plaka ng QJ, chrome na chrome. Then may reflector tayo rito na bilog. Okay, going dito sa kabilang side, so ang kadena nito is naka 520 na rin, pang big bike na talaga.
And I like this one. Gusto ko yung ganitong footrest, bakal, and then may rubber dito, no, for more grips. Alright. And then dito side pairings, same naman din yung approach. And also gumagamit ito ng dual cradle frame chassis, no, para mas stable yung makina and less vibration. Sabi ko nga, naka-put forward itong setup ng SRB 400 pagdating dito sa footrest, no. So talagang pang cruiser talaga. Compared dun sa SRB 200, medyo lumapit yung konti. Ideal naman para sa mga short rider. So dito mga brothers, what we have here is a 13.5 liters fuel tank capacity. Ganda ng setup dito ng fuel cap natin. And nandito yung approach ng ating speed meter, no. Dapat nandito pero ginawa ng QJ, it's something for the uniqueness at kakaiba and for the personal identity nitong SRB 400, nandito siya, no. So pakita tayo ng slides na nakabukas ito, and then meron tayong basic indicators, left and right, neutral, high beam, gas indicator, engine temperature, ABS nya, tsaka check engine kung may problema yung makina. Same approach lang naman yung handlebar ng dalawa eh. Talaga magkapatid sila, kuya bunso, etong SRB 200 tsaka SRB 400. And then ang gusto ko dito, yung switches, andito yung original approach ng QJ, no. Ito yung may backlight, and also nandito yung busina, left and right, high beam tsaka low beam kung gagalawin natin o kung iseset natin ng ating speed meter. So dito na rin para wala kayong hassle kahit nagda-drive kayo, dito na lang ang pindot. Yung flasher natin, and also yung original trademark original na trademark pa ng QJ pagdating sa kanilang levers. Handle grips natin dito, medyo malaki siya para sa isang large na kamay. Good thing para sa mas malaki pang kamao. At meron tayo itong solid na bakal na N-bar. Dito naman sa kabila, nandito ang ating stop start, ang ating hazard switch, electronic start, same yung setup ng handle grips tsaka M-bar, and ang ating brake lever dito is adjustable up to 4 levers. Depende po yan sa kamao nyo. Okay, so upholstery, sabi ko nga, ang upholstery ng QJ talagang quality. Nandito yung kanilang original na parang may features na hindi masyado nag-absorb ng init. And then pagdating dito, medyo texturized na siya para sa ating pillion. Maliit lang naman ito mga brothers. It is something na kung malapad yung iangkas nyo, palagay ko magpapa-customize kayo na mas malapad na upuan. Pero kung mga payat lang naman, hindi naman ito magiging issue. Alright mga brothers, pag-usapan natin yung makina, no? For the exact CC, meron siyang 397 CC. Pero don't worry mga brothers, pag ni-register yan ng R3 Motors, naka 400 na po yan sa ORCR nyo. It means, hindi kayo masisita sa mga highway at makakapasok kayo nang walang problema. Mga brothers, naka-liquid cooled na rin yan, so pwede na sa mga long ride. Hindi na rin kayo mag-worry kung mag-overheat ba yung motorsiklo nyo. And of course, meron itong 6-speed manual transmission. And yung bulbs niya is 8. 4 bulbs siya per cylinder since ito ay naka-between. And then fuel injected na rin ito. So kahit papano, may katipiran naman sa gasolina yung motorsiklo. And for the power ratio mga brothers, meron itong 37 Newton meter of torque. Okay, so for me, for the 400cc, sold na ako doon, tapos cruiser pa ito. And also, meron siyang 37.5 horsepower sa dulo naman. And for the power weight ratio, nagaang siya. Sigurado pag tinest ride din natin ito mamaya, malakas o solid ang performance nito. And not to mention mga brothers, meron tayo ritong USB port for the charging ng ating mga cellphone. Bike fitting na mga brothers dito sa SRB 400 ng QJ Motor. Well, cruiser bike ito, kaya we'll assume na mababa ang kanyang seat height na 700mm lang. As you can see mga brothers, lapat na lapat ang aking paa dito sa motor na ito. Kaya naman talaga cruiser lover ako kasi maliit lang ako mga brothers. And for the reference, I'm only 5'4" in height, and then meron lang po akong weight na 52 kg. So napakagaang at napaka-skinny ko lang po na rider. And then for the arm, 20 inches lang po. So ganito po ang itsura pag nakasakay na dito sa SRB 400 ng QJ Motor. Ayan, para magkaroon kayo ng idea. Okay? So 700mm ang seat height, and then yung ground clearance niya is nagustuhan ko kasi above minimum. So meron siyang 160mm na ground clearance, di ba? Akalaan niyo yun, cruiser bike, pero mataas yung ground clearance. Kasi mostly pag cruiser, mabababa yan. Kaya nga pagka binabanking mo ibang cruiser, sumasayad na. Pero ito,
malagpasan yung mga labak-labak o mga hams dito sa Pilipinas, di ba? And for the weight na 164 kg, napakagaang nito sa kanyang category na 400cc. Kasi consider big bike ito mga brothers, pero ang gaang. I guess para lang ako rito naka 250cc na motor, parang halos kasing bigat lang ng Classic 250 ko. Hindi sila naglalayo doon, alright? And for the riding position, upright ito, syempre cruiser bike. Okay, sakto lang naman sa akin. Medyo malayo lang konting handlebar dahil may ceiling reach ko, pero okay lang. And then naka-put forward tayo dito. Ayan, dahil cruiser ito. So much more on comfy siya, and tsaka yung center of gravity niya nasa gitna talaga dahil cruiser nga. Anyway, yung turn radius naman ni Bella, sakto lang, hindi naman kalakihan. And sa gang niya nga lang ng 164 kg, makikita nyo naman, no, nalalakad-lakad ko yung motor. So sa mga parkingan o sa mga kung liblib kayo na iskinita nakatira, hindi kayo pahihirapan nito kahit nakasakay kayo, alright? At hindi na kayo tatayo, okay? Alright mga brothers, fired up na natin itong SRB 400 ng QJ. So basic ignition lang naman na meron siya, tapos yung susi di-flip. Okay, ayan. Wow, hear that sounds mga brothers. So first impression, like muna tayo dito. As usual, slow speed muna, damahin muna natin yung motor. Malakas itong motor na to. Okay, slow speed, segunda muna tayo. Wow, no? For the riding ergonomics, ibang iba siya doon sa nakababata niyang kapatid na si SRB 200, no? Same yung approach ng upuan. At I can tell mas same din yung approach ng manibela, parang mas malapad lang ito. Pero dito sa kanyang footrest, masasabi kong naka-put forward ito. I guess sa mga matatangkad na tao, hindi kayo mahihirapan dito. Pero sa mga katulad ko namang short rider na hindi na makataasan ng height ay 5'5 lang pababa, hindi naman tayo kapos kumambyo dito at magpreno. No, yun naman, ninibago kaya medyo naka-put forward siya, no? O, nanibago ako nasanay ako dun sa SRB 200 kanina. At ang ating riding position dito, syempre napaka-comfort dahil isa itong cruiser bike. Kaya nga ako mas prefer ko itong i-long ride kumpara sa mga ibang motor, alright? Okay, first impression, na-amaze ako kagad dito kay SRB 400. Tsaka parang hindi ka nagmamaneho ng isang 400cc, parang ka lang nagmamaneho ng isang 250cc na scooter o 200. Parang hindi sila naglalayo ng behavior pagdating sa slow speed nitong SRB 200, no? No? All goods. Alright mga brothers, ngayon naman i-check natin yung kanyang arangkada. And of course, syempre may vibration ito dahil isa itong B-engine. So dito, subukan natin kung gaano kalakas ang power niya sa pagiging 400cc between cruiser bike. Alright, let's go! Lakas Wow! Lakas! Wala ako say dito, no? Grabe, cruiser bike lang to, pero yung palo ng makina, kahit hindi ko pa siya nasiship ng maganda o perfectly ship, lalula ako sa lakas niya. Grabe. One more time. 1, 2, 3, go! Oh, mambo. Oo, lakas oh. No, yan oh. Puta konti. Parang hindi ko to masasagad yung cambio. May 6 speed to eh. Tuloy niya, nag-120 oh. Solid mga brothers. Hindi kayo rito mapapaya pag ito ginamit nyo. Sigurado sa NMAX kung may mga tropa rin kayong naka big bike, no? Kung naka sports bike, palagay ko hindi naman ito mahuhuli. Bubuntot pa rin ito. Alright mga brothers, ngayon naman check natin ang kanyang braking performance and tire grip, no?
So as usual, patatakboy natin to ng 30, 40, 50, and 60, no? And by the way, ito, meron itong ABS, okay? So ngayon, patakbo lang tayo ng around 30. Brake! Stop! Okay, so nararamdaman ko na bigla kagad nag-on yung ABS dito sa likod, no? Nang pinatakbo ko ng 30, and also may konti tayong skid. Nang pag-skid niya, gumana na yung ABS. Ganito yung gusto kong performance ng ABS. So ngayon naman, 40. Cambio na natin segunda. Yan, naka-40 tayo. Stop! Ups! Ay, ayos, no? Nag-skid yung likod natin, pero namamanage naman natin na wag mag-fishtail. Ganda yung maganda yung response ng gulong. Nilalabanan niya yung lakas ng preno. Ito naman yung gusto ko. So ano ba nga brand ng gulong nito mga brothers on the wheel? I think is yeah, CST, kaya pala solid ang kapit sa kalsada eh. And also tinama ko yung PSI niya ng 32, kaya ngayon maganda siya mamreno, no? Ngayon naman subukan natin siya ng 50 kilometers per hour mga brothers. Tina. Stop. Oops. Alright. So nilalagyan ko ng sounds mga brothers para para ma-measure ko yung segundo niya bago siya huminto. Okay. So ngayon patakbuhin natin ng 60 kilometers per hour at i-pull stop natin siya. Tingnan natin. Stop. Alright. Okay, ganda ng rino nito Tsaka yung performance ng ABS nga nandun agad. Ramdam ko kagad dito sa likod na preno na gumagana ang ating ABS. Dito sa harapan hindi pa kasi hindi ko naman talaga sinasagad yung preno, no? Pero once again, sa preno and sa tire grip nito, solid ang performance, no? Ako hindi naman ako maselan sa mga ganitong klaseng motorsiklo, lalo na pagdating sa QJ, bang ganda talaga ng mga performance ng motor nila. Tsaka yung kinakabit nilang pyesa dito hindi basta-basta. Kaya naman pag nag-perform na itong mga motorsiklo na katulad itong SRB 400, solid. Alright, ngayon naman ay salamin natin ang kanyang performance pagdating sa cornering and also dito sa suspension, okay? Ba talaga manunog ang engine? Na-inlove talaga ako. Ito talaga meant to be sa akin ng motorsiklo. So ganun pa rin, nandito pa rin tayo sa loob ng Subic Bay. May mga kurbada dito. Dito natin masusubukan yan. Lakas niya talaga Hihingi talaga siya ng speed. Alright, unang kurbada, pakaliwa, medyo sharp to. Okay, binabanking natin yung motor. Wala na mga sumasay sa ating ilalim. Ang ganda, stable siya. Solid siya lumiko. Mas madami yung manibela niya kung ikukumpara ko sa SRB 200. May bigat sa unahan yun pero ito, mas light siya, no? At wala ko nararamdaman na laban sa manibela niya, no? Okay, mas sharp ito. Tingnan natin. Right. Goods. Ang ganda lumiko. Stable. Tsaka yung response ng suspension habang kumukorner nandun. Ganda ng rebound. Solid. Right. Natin. Mas gusto ko lumiko ito hindi mabigat tsaka kahit nakaga-high speed ka, lumiliko ka, babangkin mo lang konti, bitaw mo lang gasolina, o kaya i-clutch mo lang, ayos na wow, parang mas maliksi siya kaysa sa SRB 200 para sa akin lang mga brothers hindi ko alam kasi kakatest ride ko lang yung isa pero ito masabi ko na mas mabigat, mas matipuno siya manakbo, no? Which can give you na stability pagdating sa mga highway, lalo na pag malalakas yung hangin. Alright, balik tayo. Ito ulit, may kurbada dito. Medyo sharp siya sharp curve. Wow, stable lumiko yung motor. Ito, S-curve. Ayos hindi ka pa hihirapan. Tsaka yung suspension mga brothers, mag-isa lang ako ngayon, and for the reference, 52 kg. Maganda yung sumbatan nila maganda yung plane nila. Yung baon, goods. Medyo step na lang yung SRB 200, pero itong 400 sa mga siselan papasa ito kahit di na kayo magpalit Ganda yung performance ng suspension niya.
Kasi pag nag-check ako ng corner, kailangan yung suspension nagmamatter talaga mag-match yun eh. Kasi pagka stiff talaga, delikado sa likuan yun. Pero ito, maganda yung timpla ng suspension niya oh. Tsaka yung power, mapapakapit ka talaga sa manibela. Grabe. Yun lang, malakas to sa gas. Siguro around mga 23 to 25 kilometers per liter to. Pero okay lang kasi 400cc to eh. Dalawa pa yung piston niya na B-twin. O yan o. Right. Yes indeed mga brothers, pagkatapos natin alamin ang specs and features and also performance nitong SRB 400, pag-usapan naman natin ang kanyang presyo. So may cash price nga ito na 288,000 pagka gusto nyo siyang i-cash. Ngayon naman kung gusto nyo kunin ng terms o hulugan, magda-down kayo ng 86,400 pesos sa down payment, and then for 3 years, meron kayong monthly na 11,125 pesos. Alright, so mga brothers, huwag nyo naman kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at click yung notification bell kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng vlog. Alright? At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, please consider to follow our page. And syempre, share nyo na rin po ang ating episode. Malaking tulong po yan para mas malayo po marating ang ating mga video. So once again mga brothers, maraming salamat sa R3 Motors Incorporation. Dito nyo po yan makikita yung unit na yan. Mga brothers, ride safe and cheers!